Kaway-kaway ka na muna Ninong Nonoy sa camera at para naman ikaw makarating sa Manila. Dito naman nga ni ako napasyal sa bahay nga po ni Ninong Nonoy at Ninang Yoli at dito nga po busy-busy sila na nagpapagawa nga po ng bahay. At habang busy-busy nga po ako sa pakikipagtsikahan dito sa aking Ninang Yoli matapos nga po ang aking pag-survey sa kanya, lumapit naman nga itong aking Ninong Nonoy at siya nga po nag-request na kung maaaring araw ay kuhanan ko ng video itong bahay na pinagagawa nga ng kanyang anak at nang makita nga raw ng kanyang anak doon nga po sa Manila. At kaya naman dali-dali ko na nga hong pinaunlakan ng simpleng request ng aking nga pong ninong, o diba? Yan, magandang tanghali mga kapambansa dyan, ang aking mga viewers. Shout out po sa lahat. Andito kay Ninang Yoli dahil ako pa hindi natatapos ng aking pag-survey sa mga aso, sa mga paninanim. At ako po ay narito at ito, busy sila, nagpapagawa sila ng bahay. Itong bahay ni Toto Yuri, shout out sa iyo, no, dyan sa Manila. At ito yung pinapagawang mansyon, yan, no. Wow. Malayo na, pero malayo pa, ayan. Hindi magtatagal ay matatapos na rin itong pagmekos-mekos dito sa iyong tahanan. At pupunta ako dito sa taas at requested by your father there. Pero magkakahoyog yan kita rin. Ayan, ito na yung ongoing yung construction dito sa iyong mansion. Ayan si Emo Papa, si Brother Yuki, siyempre si Tito Nick. Yan, ang ating foreman, Bali, ito nga po yung minamadali na nilang maitayo dahil hinahabol nga po nila sa papalapit nga po na bakasyon. At tamang-tama nga po ito sa papalapit nga po na bakasyon at may matutuluyan nga po ang pamilya ni Toto Yuri, ang uniko iho ni Ninang Yoli at Ninong Nonoy. Dito nga po ay hinahanda na nila itong ibabaw at ito nga po ay gagawing slab. Naglalagay na nga sila ng mga bakal at para nga po bukas ay makapagbubuhos na. At may nakahanda na nga rin pong mga bakal para sa gagawing biga dito sa palibot ng bahay. Naku, hindi na magtatagal, ito nga po ay mabububungan na, o diba? Eka ako nga dito sa aking Ninong Nonoy ay kumoy-kumoy nga muna siya dito sa camera at para naman makarating ng Manila at makita nga po siya ng kanyang anak na si Toto Yuri, o diba? Eka ako'y bababa na at baka magkahulog-hulog pa nga. Bale, pinasilip nga lang ni Ninong itong bahay na pinapagawa nga po ng kanyang anak. At ako'y bababa na at baka magkahulog tayo dito. Tignan nyo ho. Buti sana ko merong bunga itong star apple at kukuha tayo. Ayun, star apple ba? Yung kay Meto na tinatawag sa Tagalog. At pagbaba ko nga po, abay sumalubong agad itong alaga kong aso na si Bordagul. Naku, akala niya ay may dala akong merienda galing nga ho doon sa itaas. Ay, charot. At pagbaba ko nga po ay akin na nga pong sinilip ito nga pong kalakihan ng bahay. Naku, kung titignan mo nga siya doon sa labas ay parang napakaliit lang. Pero pag tignan mo siya dito sa loob, aba, ay napakalawak nga rin talaga. Naku, ay tamang-tama nga po ito sa pamilya ni Toto Yuri at sa mga darating pa nga po nila na bisita ngayong nga pong papalapit na bakasyon. Dahil magkakaroon nga po kami ng grand reunion dito nga po sa aming barangay o yung tinatawag namin na baliklibtong or other terms na tinatawag sa Bantuano na lamanuhan. Sigurado na marami nga po ang magsisipag-uwian ngayong bakasyon dito nga po sa aming lugar. At dito naman sa labas, ito ang pinaka-output ng bahay. Kung titignan mo ay parang napakaliit lang pero pag natapos yan, ako ay napakalaki din pala at napakalaki rin ng gastos. Ay, charot. Medyo may kainitan nga rin ho doon sa itaas at buti na nga lang po at meron silang tarapan na nagsisilbing proteksyon habang nga po sila ay nagtatrabaho. O, diba? At hindi nga nagtagal, ako nga po ay nagpaalam na sa aking Ninang Yoli. Kako sa kanya ay marami pa nga po akong pupuntahan na bahay at marami pa nga po akong dapat isurvey pa. Ay, nako naman. Kaya halika na, dito naman tayo kina Tatay Charles. Nandito naman tayo ngayon kina Tatay Charles. At naabutan ko sila ay naglulugit. Yan o. Nagkukupra. Nagsasalansan na ng nyug si Ate Dingding. Yan, si Tatay Charles yan.
Dito nga po inaabutan ko sila na nagkokopra. Eto, nagbibilang nga po ng mga nyog itong si Tatay Charles. O, diba? Alam nyo ba na itong si Tatay Charles ay nasa 85 years old na nga po? Wow. Naku, hindi halata, diba? Dahil napakalakas pa nga po ng kanyang pangangatawan at nakakagawa pa siya ng mga bagay na gusto niyang gawin at nakapagtatanim pa nga po yan. At matapos nga mabalatan itong mga nyog, eto, binibiyak naman nga ni Ate Kits at itinatapon nga niya doon sa tapahan at para nga pumasalansan na nga po ni Ate Dingding. Ako hihingi ako ng tubo kaya naman biniyakan niya ako ng isa dito. At ako nga po ay natatakam sa kanya na kumakain nga po ng tubo ng nyog. Ako ay hihingi nga rin ako sa kanya at pagkita ko dito abay kalaki nga po netong tubo. At kaya naman ay magmimerienda na nga muna ako netong tubo ng nyog. O diba buti pa nga itong nyog ay meron tubo. Ay charot. Kumain na nga po ako ng tubo at medyo nakaramdam na nga po ako ng konting gutom habang nga po ako ay nag-iikot-ikot dito nga po sa aming lugar at ako nga po ay nagsusurvey patungkol nga po sa mga pananim na vegetable, root crops, livestock at maging alaga nga po na aso ay akin na nga po ina-survey din. O diba? Eto nga po ang pangunahing hanap buhay dito nga po sa aming probinsya, ang pagkokopra o yung paglulugit na tinatawag nga po sa amin dito sa Banton. At amin ang galing sinasamantala ang pagkakataong ito sapagkat medyo may kamahalan na nga ang kopra dito sa aming lugar. Mula pa noon ay ito na yung hanap buhay na kinalakihan dito sa aming probinsya. Kaya ang mga babae dito ay mahuhusay na nga po sa pagkokopra. Kagaya na nga lang po nito ni Ate Dingding, abay napakahusay na nga po magsalansan ng mga biniyak na nyog. Pagkatapos nga itong masalansan lahat, ay ito nga po ilulutuin sa loob ng 5 o 6 na oras. Tapos kinabukasan na nga po ito malulukad. At ito nga pong na-hair nila na magtatalop nga po ng nyog ay tubo pa nga po ng Batangas. Ito nga pong si Marvin. Naku, napakasipag nga po na bata. Mukhang nakapag-adjust na nga rin siya ng buhay dito sa Banton. Naku marami-rami pa nga itong mga nyog na bibiyakin nga po ni Ate Kits. Naku, marami pa siyang tubo na makakain. Ay, charot. At bago magtakip silim, ito'y matatapos na nga rin nila ang pagbiyak ng nyog at pagsalansan nga dito ng nyog sa tapahan. At matapos nga po ako makapag-survey sa kanila ay hindi na nga rin ako nagtagal. O paano, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa panonood. Huwag niyo pong kakalimutan mag-like and share na itong ating video. Hanggang sa muli, maraming salamat. Bye-bye!